Kabanata 3481. Nagpalitan ng tingin ang lahat matapos marinig ang mga salita ni Bowen. Ito ang Longmen Summit, at ito ay dapat na isang lugar upang labanan sa kalooban. Sa lahat ng bagay, bakit pinipilit nilang tretuhin ng mabuti ang isang tao? Gayunpaman, ang mga salita ni Bowen ay may malaking kahulugan. Kaya naman, walang nang ahas na pabulaanan siya. Maging si Fisher ay hindi napigilan ang paghima sa kanyang ulo. Hindi siya sigurado kung dapat niyang subukang pag-usapan ito kay Bowen o manahimik na lang. Si Corey naman ay napuno ng saya. Bumaling agad ang mga mata niya kay Harvey. Sigurado siyang hinding-hindi makakapasa si Harvey sa pagsubok na ganito. Kahit na si Harvey ay nag-practice ng martial arts noong siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, hindi niya magagawang harapin ang sumpa. Pagkatapos ng lahat, ang underworld ay isang napakadelikadong lugar na puno ng mga hindi alam. Iniisip na pinahiya ni Harvey ang kanyang sarili at na-disqualify, natuwa si Corey. Sige, magsimula na. Napaatras si Bowen, at ang kanyang ekspresyon ay mahigpit, at sinenyasan ang lahat na manahimik. Ang unang examinee ay isang babaeng maikli ang buhok. Nakatitig siyang lumingon kay Larissa. Ilang sandali pa, tiningnan niya ang pulso ni Larissa. Palaging pinaghalo ng bansa H ang mga kasanayan sa medikal at martial arts. Mula noong sinaunang panahon, ang mga nagsasanay ng martial arts ay karaniwang natututo din ng mga pangunahing kasanayang medikal. Ang maikling buhok na babae ay tila may kakayahan. Mukha siyang confident nang tingnan niya ang pulso ni Larissa. Ngunit nang mahawakan niya si Larissa ay nagsimulang manginig ang katawan nito. Kumilos siya na parang nakakita ng isang bagay na nakakatakot, kumikibot ang kanyang mga mata sa gulat, na parabang nakaharap siya sa isang aktwal na demonyo. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang patuloy na suriin ang kalagayan ni Larissa. Ang babae ay nagmula sa isang medyo kilalang martial arts family sa Floatwell. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili at naisip niyang maaalagaan niya si Larissa gamit ang mga kasanayang itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang mula pagkabata, ngunit nagbago ang kanyang mapagmataas na ekspresyon pagkaraan ng ilang minuto. Hindi niya alam kung anong meron kay Larissa. Huminga ng malalim ang babae para pakalmihan ang sarili. Tapos, nagpatuloy siya, ngunit iyon ay walang kabuluhan, at wala siyang mahanap. Tumulo ang pawis sa kanyang ulo bago siya tuluyang tumayo. May gusto sana siyang sabihin, pero napabuntong hininga na lang siya bago tumalikod at umalis sa lugar. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Larissa, lalo pa ang pagliligtas kay Larissa. Ang ikalawang examinee ay isang gwapong binata na naglagay ng isang kahon ng mga karayom. Siya ay may karanasan sa Eastern medicine. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinimulang itinusok ang ilang karayom sa braso ni Larissa. Nakikita ang mga pilak na sinulid sa kanyang kamay habang nagsimula siyang maghanap ng mga pahiwatig sa katawan ni Larissa. Ngunit pagkaraan ng mahabang sandali, bumantong hininga siya at tumabi. Isa-isang nagsalita ng mga examinees para tingnan si Larissa. Sa huli, hindi sila mga doktor. Paano nila siya dapat tretuhin? Ang lahat ay nagsimulang gumamit ng mga kakaibang pamamaraan upang tingnan ng mas malalim ang sumpa ni Larissa. May gumamit pa ng mga parasite para imbestigahan ang katawan ni Larissa, ngunit walang resulta. Umasim ang ekspresyon ni Bowen matapos makitang umalis ang mga examinees. Inaasahan na niyang maibabalik ng mga mag-aaral na nagmula sa mga pamilya ng martial artist ang kanyang anak na babae, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Si Harvey lang ang nanunood ng nagtataka. Alam ni Harvey na ginagamit lamang ni Bowen ang kanyang awtoridad para maghanap ng mga taong makakatulong sa kanyang anak. Gayunpaman, hindi siya nagkomento tungkol dito. Kahit na hindi sinang-ayunan ni Harvey ang mga aksyon ni Bowen, alam niyang nagmula ang mga ito sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Hindi nagtagal, si Harvey na lang ang natira sa examinee sa buong venue. Sa oras na ito, galit na galit si Bowen. Ang kanyang pagkainip at pagmamahal sa kanyang anak na babae ay nagpagalit sa kanya. Akmang lalabas na si Harvey, tumawa si Bowen. Ang bawat isa sa inyo ay ang nangungunang talento ng Longmen Summit. Gayunpaman, wala sa inyo ang makagagawa tungkol dito.
Lahat kayo basura sa paningin ko. Hindi niyo malalaman kung paano kayo mamamatay kung ipapadala ko kayong lahat sa underworld. Kung hindi niyo kayang hawakan ang ganoong simpleng bagay, bakit hindi kayo nalang mamatay? Umasim ang mga ekspresyon ng mga examinees nang marinig ang mga salita ni Bowen. Lahat sila ay nagmula sa kamangha-manghang mga pamilya, at gusto nilang maghayganti matapos silang tawagin ni Bowen na basura. Ngunit pagkatapos ipaalala sa kanilang sarili ang pagkakakilanlan ni Bowen, wala silang pagpipilian kundi ang maupo at tumahimik. Sa isang banda, natakot sila sa kapangyarihan at katayuan ni Bowen. Sa kabilang banda, wala silang lakas para iligtas si Larissa. May gustong sabihin si Fisher, ngunit hindi siya makapagsalita pagkatapos makita ang galit na tingin ni Bowen. Napatingin ang lahat kay Harvey na ang tanging tao na hindi pa nakakakuha ng pagsusulit. Lahat sila ay napuno ng kalituhan, iniisip kung ang lalaking iyon ay talagang makakamit ang gayong gawain. Si Corey at ang kanyang mga kaibigan ay tumingin lahat kay Harvey na may ganap na paghamak. Parang alam na nilang walang magawa si Harvey. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, kalmadong tumayo si Harvey. Kumuha siya ng tisyo bago lumapit kay Larissa. Binigyan ba kita ng permiso na sumali? Lumayas ka dito. Nang makitang lumitaw si Harvey, tinitigan ng masama ni Bowen si Harvey at pinigilan siya. Napatingin si Harvey kay Bowen. Hindi ko sinasang ayunan ang iyong mga pamamaraan, tahimik niyang simula. Ngunit para sa kapakanan ng batang babae, tutulungan kita. Tulungan mo ako. Sinuri ni Bowen si Harvey bago nagtaas ng boses. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sa tingin mo ba may karapatan kang iligtas siya? Walang silbi ang mga taong nauna sa iyo, ngunit sa paghusga sa impormasyong nakuha ko, bawat isa sa kanila ay mula sa isang martial artist na pamilya, o may isang mahusay na guro. Malawak ang kaalaman ng mga iyon. Kaya binigyan ko sila ng pagkakataon. Kumusta naman kayo? Tingnan mo lang sarili mo. Isa ka lang nabubuhay na manugang. Sa tingin mo may karapatan kang iligtas ang sinuman. Umalis ka sa daan ko. Wala kang karapatang magpakitang gilas dito. Binalikan ni Harvey ang tingin ni Bowen na may kalmado, hindi nababagabag na tingin. Kakayanin ko ang sitwasyon sa loob ng ilang minuto, malamig na pahayag ni Harvey. Hindi ko ginagawa ito para sa iyo. Ayaw ko lang nakainin ng masamang enerhiya ang isang batang katulad niya. Kung magpapatuloy ito, makakaranas siya ng kompletong paralysis. Natigilan si Bowen. Evil energy. Tumigil ka sa pagbubuga ng kalokohan. Hindi mo naiintindihan ang kalagayan niya, pero sinasabi mo sa akin na maililigtas mo siya. Akala mo ba napakadali kong lokohin ng isang con artist na tulad mo? Umalis ka na. Wala kang karapatang gumawa ng anuman kay Larissa. Tahimik na tumingin si Harvey kay Bowen. Tapos, tumanggo siya. Mabuti, hindi ko siya ililigtas kung hindi mo ako payagan. Kaya kailangan ko pang kumuha ng pagsusulit. Bigyan mo ako ng ibang gagawin. Malamig na ngumuso si Bowen. Gusto mo ng isa pang pagsubok. Hindi na kailangan yan. At saka, walang kwenta kayong lahat. Walang pagkakataon na makapasa ka. Mula ngayon, ang bawat examinee para sa batch na ito ay madi-disqualify. Umalis na kayo, lahat kayo, humayo kayo, at huwag nang babalik. Naging malamig ang tingin ni Harvey matapos marinig ang pagiging hindi makatwiran ni Bowen. Maririnig ang tsismisan sa buong lugar. Walang nakakarinig sa pag-uusap ni na Harvey at Bowen, ngunit narinig nila si Bowen ng malakas at malinaw nang sabihin niyang i-disqualify niya ang bawat examinee sa bulwagan. Hindi na napigilan ni Fisher ang kanyang nararamdaman. Humakbang siya palabas. Hindi nararapat na i-disqualify mo lang si Harvey, branch leader Lee. Bukod dyan, mukhang confident siya. Bakit hindi mo siya hayaang subukan ito? Sinamaan ni Bowen si Fisher ng malamig na ekspresyon. Gusto mong hayaan kong iligtas ng nabubuhay na manugang ang aking anak na babae. Sino ang mananagot kung may mangyari? Ikaw, may halaga ka ba? Mapait na tumawa si Fisher matapos marinig ang mga salita ni Bowen. Siya ang kinatawa ng pinuno ng sangay ng lungmen sa Floatwell. Gayunpaman, nanatiling mayabang si Bowen.
Wala siyang choice kundi itigil ang panghihikayat kay Bowen. Kung magsasalita siya muli, pagdududahan siya ni Bowen at akusahan siya ng may lihim na motibo. Dahil sumuko na si Fisher, hindi na rin makapagsalita ang iba pang mga tester tungkol dito. Maaari lamang nilang igalang ang desisyon ni Bowen sa usapin at manatiling tahimik. Napuno ng saya si Cory. Ang gagawin mo lang ay magbasa ng ilang libro at kumilos ng mas mabilis, Harvey. Sa palagay mo ay isang mahusay na tao kapag katapos makuha ang unang lugar ng 2 beses sa isang hilera sa pamamagitan lamang ng swerte. Malinaw na wala kang karanasan. How dare you try to help others? Umalis ka. Hindi ka kailanman magiging kwalipikado. Hinding-hindi nagkakamali si Branch Leader Lee. Dahil sa galit niya kay Harvey, naniniwala si Cory na dapat ma-disqualify kaagad si Harvey. Ngunit sa pagkakataong ito, bukod sa kanyang mga kampon, walang siyang ibang kakampi. Sa isang banda, gusto ng lahat na makita ang lakas ni Harvey. Ang Floatwell ay magiging isang tunay na kahihiyan kung ang bawat tester dito ay kailangang alisin. Ang Floatwell ay ang tahanan ng mga lungmen, ngunit walang sinumang kwalipikadong tao dito. Ito ay katawa-tawa, kahit na ang lahat ay nagdududa sa tunay na lakas ni Harvey, umaasa pa rin sila na madali niyang ayusin ang mga bagay-bagay at manguna siya gaya ng dati. Sa ganoong paraan, mapoprotektahan ang pagmamataas ng Floatwell. Hindi pinansin ni Harvey si Cory at nanliit ang mga mata kay Bowen. Talaga bang i-disqualify mo ako ng basta-basta, Branch Leader Lee? Hindi ka ba hihingi ng tulong sa akin? Baka pagsisihan mo ang desisyon mo. Ikanaway ni Bowie ang kanyang kamay na may inis na tingin. Tumigil ka na sa pagpapanggap at umalis ka na. Bakit mo sinusubukang pasayahin ang karamihan? Mayroon akong sapat na karanasan sa mga taong katulad mo. Malinaw na wala kang silbi. Dahil nakagawa na ng desisyon si Branch Leader Lee, dapat umalis ka na lang. Na-disqualify ka na talaga. Itigil ang pagiging matyaga. Magsasayang ka lang ng oras ng lahat. Nagsimulang magising ang mga taga-suri matapos marinig ang mga salita ni Bowen. Mukhang sinusubukan nilang turuan ng leksyon ang isang binata. Mabuti, kung ganoon, titigil ako sa sarili kong pagsang-ayon. Naging malamig ang tingin ni Harvey nang makita niya ang pagmamataas sa mukha ni Bowen at ng lahat. Tama iyan, Bowen. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang kanyang katawan ay puno ng masamang enerhiya dahil siya ay pumasok sa isang haunted house. At dahil binaril siya ng isang prop na baril, siya ngayon ay nasa matinding pagkabigla, na nagdulot na ang masamang enerhiya na dumaloy sa kanyang kaluluwa. Hindi siya maililigtas ng mga ordinaryong paraan. Mayroong 3 tao lamang sa bansa H na maaaring magligtas sa kanya. At sa Floatwell, ako lang ang makakagawa niyan. Kung hindi siya maliligtas, kakailanganin niyang mabuhay sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay sa ganitong paraan. Pinunasan ni Harvey ng tisyo ang mga daliri niya. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Maghintay ka. Bumilis ang tibok ng puso ni Bowen matapos marinig ang perpektong paglalarawan ni Harvey sa kalagayan ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay mamamatay ang kanyang anak na babae nang walang tulong ni Harvey. Dahil mapilit ka, bibigyan kita ng pagkakataon. Bumalik ka dito at gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Kung hindi mo magagawa iyon, sisiguraduhin kong hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon na lokohin ang iba. Sabi ko naman sa'yo tumigil na ako. Napangiti ng mahina si Harvey. Hindi ako maglalagay ng daliri sa kanya. How dare you? Si Bowen ay namumula sa galit. Ililigtas mo siya sa gusto mo o hindi? Kung hindi, hindi lang kita i-disqualify. Ilalagay pa kita sa blacklist ng lungmen. Tingnan natin kung paano ka magtatagal pagkatapos nito. Bakas sa mukha ni Bowen ang galit. Subukan mo, sagot ni Harvey, nang hindi man lang lumilingon. Galit na galit si Bowen. You little bastard. Sa tingin mo hindi ko kaya. Hayaan mong may sasabihin ako sa iyo. Bam! Biglang bumukas ang pinto ng gym. Dumating ang ilang lalaking nakauniporme. Ang movable bed ay maingat na tinutulak sa loob. Nanguna sa grupo si Ansel na mukhang nag-aalala.
Isang mapurol at malungkot na mukhang inspector ang nakahiga sa kama, at ang kanyang kalagayan ay halos katulad ni Larissa. Direktor Torres. Natigilan si Bowen, ikinaway niya ang kanyang kamay at humakbang paharap kasama ang kanyang mga kampon para batiin si Ansel at ang iba pa. Bakit ka nandito? Sinabi ko sa iyo na hindi maaalagaan ng Floatwell Longmen Branch ang iyong mga kasambahay kagabi. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Baka mapatay ko siya kapag may ginawa ako sa kanya. Habang hinahabol ng mga pulis ang isang grupo ng mga magnanakaw, pumasok sila sa isang malaking libingan. Ang pinagkakatiwalaang underling ni Ansel ang nangunguna sa pagtugis, gayunpaman, agad siyang nawala ng malay matapos tamaan ng sabog na evil energy. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3485. Si Ansel ay isang taong may karanasan, at alam niyang walang paraan upang pagalingin ang kanyang mga nasasakupan sa pamamagitan ng normal na paraan. Kaya, pumunta siya sa sangay ng Floatwell Longmen para humingi ng tulong, na umaasang ililigtas niya ang kanyang mga kampon. Nakaranas din si Bowen ngunit wala siyang magawa sa estado ng lalaki dahil siya ay walang karanasan sa art of killing. Buong gabing nagtanong si Ansel sa tinaguriang mga eksperto sa Floatwell, ngunit hindi nagtagumpay. Akala ni Bowen ay nagpakita si Ansel para humingi ng tulong sa kanya. Sino ang nakakaalam na malapit nang lumampas si Ansel sa kanya at sa karamihan, at dumiretso kay Harvey. Bago pa man makapag-react ang sinuman sa sitwasyon, humingi ng tawad si Ansel kay Harvey. Hindi ko sinasadyang istorbohin ka ngayon, Sir York. Ngunit ang aking mga nasasakupan ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Matagal ko itong pinag-isipan. Sa ngayon, sa buong Floatwell, ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Kaya nga ako nagpunta dito. Noong sinusubukan naming habulin ang isang grupo ng mga magnanakaw na pumasok sa malaking libingan, naging ganito ang aking mga nasasakupan pagkatapos na salakayin ng masamang enerhiya. Ano? Ang iba pang mga subordinate ni Ansel at ang mga tao ay lubos na nagulat. Si Ansel ang direktor ng Floatwell Police Station. Alam ng lahat kung sino siya. Kung sinabi niya na ang kanyang mga nasasakupan ay inatake ng masamang enerhiya, kung gayon ito ay dapat na totoo. Ngunit sinabi rin niya na si Harvey ay ang tanging tao sa Floatwell na magawang lutisin ang problema. Nagulat si Bowen. Nagulat ang mga tao mula sa sangay ng Floatwell Longmen. Maging si Corey at ang iba pa ay nanlamig matapos marinig ang mga salitang iyon. Nakuha ni Harvey ang unang pwesto sa parehong mga nakaraang kwalipikasyon, ngunit anong karapatan niya para respetuhin siya ng gusto ni Ansel? Anong ginagawa mo, Direktor Torres? Siya ay isang nagpapalabas lamang na sinusubukang pasayahin ang karamihan. Hindi man lang niya maklear ang pagsusulit para sa provincial qualifications. Walang paraan na mapagaling niya ang iyong mga tauhan. Ang mga Torres ay isang kagalang-galang na pamilya sa Floatwell. Napakataas din ang katayuan mo. Hindi ka dapat maloloko ng isang tulad niya. Ituturing ka ng mga tao na parang isang biro. Mabilis na bumalik sa katinuan si Bowen. Tumanggi siyang maniwala na si Harvey ang tanging tao na makapagpapawi ng masamang enerhiya. Kaya, ayaw niyang iligtas ni Harvey ang sinuman. Kung gagawin niya, magmumukha siyang tanga na hindi matukoy ang tama sa mali. Nagawa ni Harvey na magkaroon ng relasyon sa pamilya Torres, hindi mapipilit ni Bowen si Harvey na alagaan ang kanyang anak na babae. Si Bowen ay likas na sinubukang pigilan si Ansel. Labas! Desperado si Ansel at labis siyang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang mga nasasakupan. Wala siyang oras para magsalita. Agad niyang sinipa si Bowen sa lupa. Direktor Torres. Si Bowen ay pasuray-suray sa lupa, ang mukha niya ay may halong puot at takot. Siya ang pinuno ng sangay ng Floatwell Longmen, ngunit tila walang pakialam kahit kaunti si Ansel. Ang mga tao sa underworld ay sinasabing palaging natatakot sa gobyerno, ngunit ito ay sobra para kay Bowen. Ngunit matapos ipaalala sa kanyang sarili ang kapangyarihan ng pamilya Torres, wala siyang nagawa kundi lunukan ang kanyang pride.
Ang Floatwell ay napuno ng napakalakas na figure. Ang mga Torres ay ang uri ng mga taong hindi pinangahasang labanan ni Bowen. Bago pa man makapagsalita si Bowen para maibalik ang kanyang pride, tinapik ni Harvey ang balikat ni Ansel. Dapat ay pinuntahan mo ako ng mas maaga. Ang iyong mga tao ay aking mga tao na rin. Hindi na kailangang maging masyadong formal sa mga bagay-bagay. Inabot ni Harvey at kinuha ang palso ng lalaki. Pagkatapos, tinapik niya ang dibdib ng lalaki. How dare you, bastard! Kumulo sa galit si Bowen nang makita niya ito. Hindi mo ba alam ang bawal sa puso ang acupoint? How dare you! Sasaktan mo siya. Inabot ni Bowen, sinusubukang hawakan ang kamay ni Harvey. Natural, ayaw niyang iligtas ni Harvey ang lalaki. Gusto niyang manggulo. Sampal. Si Ansel ay galit na galit, at diretsyo niyang sinampal si Bowen sa lupa ng walang pag-aalinlangan. Bastos ka, umalis ka na kay Sir York. Sinusubukan niyang iligtas ang mga nasasakupan ko. Arg! Napabuntong hininga ang karamihan nang makitang sinampal si Bowen. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng sangay ng Longmen Floatwell. Halatang marami siyang suporta, bagamat si Ansel ang direktor ng Floatwell Police Station, ang kanyang reputasyon sa gobyerno ay napanatili ng mabuti at walang anumang masamang salita tungkol sa kanya. Ang makitang matalo niya ang isang tao ay isang bagay na hindi maisip ng sinuman. Mas mapangwasak ang sampal kaysa sa naunang sipa. Malakas ang mga Torres, ngunit hinding-hindi sila magiging sapat na malakas para manindigan kay Bowen. Pero biglang may naalala siya. Bukod sa pamilyang Torres, si Ansel ay sinusuportahan ng isang taong mas malakas. Ang buhay na alamat ng kapangyarihang militar ng H-Country. Paano kung sakta ni Ansel si Bowen sa sobrang galit? Pagkatapos ng lahat, hindi maglalakas loob si Bowen na gumanti. Ang aking pinagkakatiwalaang subordinate ay nasa bingit ng kamatayan. Sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na humingi ng tulong kay Sir York. Malamig na tinitigan ni Ansel si Bowen. Kung patuloy kang magdadaldal, sisiguraduhin kong matatanggal ka sa iyong posisyon kahit na suportado ka ni Joseph. Paumanhin, Direktor Torres. Ako, nag-aalala lang ako sa mga nasasakupan mo. Galit at inis si Bowen, ngunit hindi siya nang ahas na umatake. Hindi ko sinasadyang pigilan ang mga compound mo sa paghingi ng tulong, panimula niya, na ang mukha niya ay nakakatakot. Tama na, bulalas ni Vivian mula sa gilid ni Ansel. Malinaw na ginawa mo iyon. Isa ka sa mga pinuno ng sangay ng Longmen. Sa iyong katayuan at kasaysayan, malinaw na alam mo kung paano gumagana si Direktor Torres. At saka, napakaraming eksperto ang hinahanap namin mula pa kagabi pero hindi nagtagumpay. Ayaw ni Direktor Torres na abalahin si Sir York. Ngunit sa isang napakahalagang sandali wala siyang pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Sir York dahil wala ng iba. Nagpapatunay na ito na may kakayahan si Sir York na iligtas ang mga nasasakupan ni Direktor Torres. Kung patuloy mo kaming iniistorbo, aakalain kong tahasan mong pinipigilan si Sir York na iligtas ang aming mga kasama. Hindi ko alam kung anong uri ng sama ng loob mo kay Sir York. Ngunit alam kong hindi siya mag-uudyok ng sinuman sa nilalaman ng kanyang puso. Tiyak na kumikilos ka ng may maikling pananaw at nagdududa sa mga kakayahan ni Sir York. Ngayon, pinipilit mo pa siyang iligtas ang anak mo. Ayaw mo lang na iligtas ni Sir York ang mga kasamahan namin at magkautang sa kanya si Direktor Torres. Si Vivian ay isang mahusay na inspector, nagawa niyang makita ang katotohanan sa isang iglap pagkatapos na pagsamahin ang lahat ng mga pahiwatig. Hindi niya sinang-ayunan ang ugali ni Bowen. Kaya, nagpasya siyang ganap na ilantad ito. Nagdilim ang mukha ni Bowen sa isang iglap. Siya pagkatapos ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Huwag mong pakinggan ang kalokohang iyon, Direktor Torres. Hinding-hindi ako gagawa ng ganoong bagay. Malamig na tinitigan ni Ansel si Bowen, at hindi siya mapakali na makipag-usap sa isang tulad ni Bowen. Bumalik ang tingin niya kay Harvey. Maliligtas pa ba ang aking mga nasasakupan? Natural, si Ansel ang higit na nagtitiwala kay Harvey. Ngunit dahil sa malaking pagkakaiba ng kanilang mga katayuan,
Hindi siya mangangahas na humingi ng tulong kay Harvey maliban kung wala na siyang ibang pagpipilian. Naningkit ang mga mata ni Bowen sa gulat matapos makita ang magalang na saloobin ni Ansel kay Harvey, ngunit wala siyang ibang pagpipilian matapos ipaalala sa sarili ang mga kahihinatnan ni Harvey sa pagliligtas sa lalaki. Alam kong hindi ka pa rin naniniwala sa akin, Direktor Torres. Siya ay nagngangalit sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang ngipin. Pero alam kong nag-aalala ka sa mga subordinate mo. Hinihiling ko rin na gumaling siya. Ngunit hindi ka maaaring maging pabaya. Tuldok, ako ang pinuno ng sangay ng Longmen Flutewell. Dahil kaya kung manatili sa posisyong ito, ibig sabihin wala akong dapat ikatakot. Hindi ako magdudulot ng gulo ng walang anumang dahilan. Hindi naman sa ayaw kong gumaling ang mga kampan mo. Ayaw ko lang na may makapatay sa kanya nang hindi sinasadya. Nasa akin ang lahat ng record ni Harvey. Siya lang ang nabubuhay na manugang. 2 beses lang siyang sinuwerte sa qualifying round. Hindi man lang siya nakapasa sa pagsusulit ko. Anong karapatan niyang tretuhin ang mga nasasakupan mo? Siyempre, hindi ko siya pipigilan sa pagtrato sa lalaking iyon kung iyon ang gusto mo. Pero hayaan mo akong sabihin ito. Hinding-hindi maililigtas ng taong ito ang iyong mga nasasakupan. Kung gagawin niya iyon, iaanunsyo ko siya bilang nag-iisang test qualifier. Makakasama na siya sa totoong Longmen Summit pagkatapos nito. Upang mapanatili ang kanyang sariling reputasyon, pagmamataas, at mga interes. Walang pagpipilian si Bowen kundi ang pumunta sa landas na ito. Ang isang makitid na tao na tulad niya ay mas gugustuhin na gawin ang mga bagay na tulad nito. Malinaw na ginagawa niya ito para sa kanyang sariling kapakinabangan, ngunit sinusubukan pa rin niyang gawin ang kanyang sarili na mukhang tama. Nakakadiri talaga, pero sa katangahan niyang isip, ito lang ang paraan para maniwala ang lahat sa kanya. Sa ganoong paraan, titigil ang mga tao sa pagkapuot sa kanya, at baka maawa pa sila sa kanya. Siyempre, may hiling ako kung hindi mailigtas ni Harvey ang kampan mo. Gusto kong pilayin niya ang sarili niya. Sa ganoong paraan, hindi na siya makakapag-practice muli ng martial arts. Tiningnan ni Bowen si Harvey ng isang mapaghiganti na tingin. Wala ka bang tiwala sa sarili mo, Harvey? Handa ka bang tanggapin ang hamon ko? Pagkaraang huminahon sandali, naalala ni Bowen na kahit siya ay hindi makayanan ang masamang enerhiya sa loob ng naghihirap na inspector. Magkakaroon ba ng lakas at pananaw ang isang batang tulad ni Harvey na malampasan si Bowen? Napansin agad ni Ansel ang kasuklam-suklam na personalidad ni Bowen matapos marinig ang mga salitang iyon. Kinikit niya ang kanyang mga mata at tumawa, ngunit malamig ang kanyang tono. Sinabi mo na i-disqualify mo si Sir York sa Longmen Summit kapag hindi siya sumunod. Huminga ng malalim si Bowen, ayos na ang mukha niya. Siyempre hindi. Sabi nga, ang pagsubok ay para makita kung makakaligtas ba siya o hindi. Kung hindi niya kaya, o kung hindi siya maglakas loob. Natural na hindi siya kwalipikado. Ang underworld ay hindi lamang tungkol sa pagpatay. Hindi rin ito tungkol sa paggawa ng mga koneksyon. Tungkol ito sa kaligtasan. Ang isa ay makakalakad lamang sa underworld sa pamamagitan ng pananatiling buhay. Iyan ang layunin ng pagsubok. Isa ka sa mga pinuno ng sangay ng Longmen, Bowen. Paano ka magiging walang hiya? Sa palagay mo ba ay tatawagan kang matuwid ng lahat dahil lang sa sinabi mo ang lahat ng iyon? Sa tingin mo ba ay hindi nakikita ng mga tao ang iyong kakulangan sa pananaw? Walang pag-aalinlangan na natuklasan ni Vivian ang plano ni Bowen. Kung gusto mong maglaro ng dirty tricks, huwag dito. Wala kang karapatang lokohin ang mga pulis. Magbabayad ka ng mabigat na presyo kung gagawin mo. Lumingon si Vivian kay Harvey na may pag-asa. Huwag mo siyang pansinin, Sir York. Mag-focus ka na lang sa pagliligtas sa aming kasama. Si Direktor Torres ay tiyak na gagawa ng paraan upang dalhin ka sa Longmen Summit. Si Bowen ay isang tao na may karapatan na maging kwalipikado ang sinumang gusto niya. Kung siya ay nagpasya na hindi maging kwalipikado kahit sino, ito ay magiging lubhang mahirap para kay Harvey, na sinusubukang lumahok sa Longmen Summit.
Gayunpaman, naniniwala si Vivian na may hustisya pa rin sa mundong ito at naniniwala siya na palaging may solusyon sa palaisipang ito. Hindi na kailangang mag-abala sa gayong maliit na bagay. Dahil gustong maglaro si Branch Leader Lee, syempre sasamahan ko siya. Pinandilatan ni Harvey si Bowen, ang mukha nito ay nanlamig. Kahit na, ang taya na ito ay hindi kaaya-aya. Ganap kang hindi nabigla sa taya, anuman ang resulta. Kung gusto mong magsugal, mas mabuting itaas mo ang pusta. Kung maililigtas ko ang lalaking iyon, kailangan mong iwanan ang lungmen ng tuluyan. Tila kay Harvey na ang pagtatapon ng masasamang mansanas tulad ni Bowen ay magpapabuti lamang sa kanya sa hinaharap. Tama siya, makatarungan iyon. Siyempre sinuportahan ni Ansel ang desisyon ni Harvey. Kung matalo ka, isusuko mo ang iyong posisyon bilang pinuno ng sangay ng Lungmen Flutewell. Ang Lungmen ay may kumpletong kontrol sa underworld ng Country Age. Ang Lungmen Flutewell Branch ang namamahala sa seguridad ng Timog Kanlurang rehiyon ng bansa. Ang isang tao na may lihim na motibo ay hindi dapat pinangunahan ang mga disipulo ng Lungmen sa unang lugar. Pakiramdam ni Bowen ay parang binabaril niya ang kanyang sarili sa paa pagkatapos marinig ang mga salita ni Ansel. Pero sa puntong ito, wala na siyang choice kundi ituloy ang desisyon niya. Mabuti, tinatanggap ko, siya ay napakagat sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Anong prangka na tao? Napatingin si Harvey kay Larissa na may malabong ngiti, na kasalukuyang nasa sobrang sakit. Habang naririto na tayo, itaas pa natin ang pusta. Kung mapagaling ko ang nasasakupan ni Direktor Torres at ang iyong anak, ibibigay mo sa akin ang bawat Budokan mo. At kung hindi ko kaya, matatalo ako. Hindi ko lang lampoy ng sarili ko, bibigyan din kita ng $150 milyong. Paano ang tunog na iyon? Ang ekspresyon ni Harvey ay nasa isang pangungutya. Mabuti, tayo ay nagkasundo na. Bowie gritted his teeth, his face windy. Kung mapagaling mo ang 2 taong ito, iiwan ko ang Lungmen at ibibigay ko sa iyo ang bawat Budokan ko. Ngunit kapag natalo ka, pilayin mo ang iyong sarili at bibigyan mo ako ng $150 milyong. Lahat ng tao rito ay magpapatotoo niyan. Hindi mo na maibabalik ang iyong sinabi. Ang pera ay hindi kasing halaga ng mga Budokan sa pangalan ni Bowen. Ngunit handa si Bowen na sumugal dahil naniniwala siyang mamamatay na ang kanyang anak. Kung matalo si Bowen sa taya, mawawala ang lahat ng kanyang kredibilidad at kayamanan. Ngunit sa pinakamaliit, maibabalik niya ang kanyang anak na babae. Pero kung nanalo siya, hindi lang siya magkakaroon ng pagkakataon na pilayin ang tanggang bastard na nasa harapan niya, kundi kakalat din ang kanyang magandang pangalan. Higit sa lahat, makakakuha siya ng $150 milyong. Magagawa niyang doblehin ang kanyang kayamanan nang wala sa oras. Mabuti. Nagsimulang ipagdasal ni Bowen na ang kanyang anak na babae ay manatili sa ganitong kahabag-habag na kalagayan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa ganoong paraan, hindi niya ito mapipigilan na kumita ng mas maraming pera. Hindi ka doktor, Harvey. Isa ka lang martial artist. Likas na napabuntong hininga si Fisher. Maaaring hindi mapagaling ang dalawang iyon kahit na ang mga tao sa underworld. Ang isa ay mahirap na, ngunit 2 pa sila. Hindi itinuloy ni Fisher ang kanyang sinabi. Natural, alam niya kung gaano kahirap iligtas ang 2 taong iyon. Ayaw niya na ang isang nangungunang talento na tulad ni Harvey ay mapilayan sa mga walang kabuluhang bagay. Hindi lang ito ang pagkatalo ng Flutewell, pati na rin ang martial arts world ng Country Age ay mawawalan ng isa sa pinakamahuhusay na tao nito. Ngumiti siya. Salamat sa iyong pansin, ngunit alam ko kung ano ang aking pakikitungo. Sige, tumango si Fisher. Napangiti ng mahina si Ansel. Napuno siya ng walang katapusang paghanga at pagtitiwala kay Harvey. Determinado ka. 500 tao dito ang magpapatotoo sa tayan na ito. Walang sino man ang pinapayagang bumalik sa kanilang salita. Napuno ng saya ang mga taong nanunood. Walang nag-iisip na ang mga qualifier ay magiging napakaganda. Habang ang lahat ay nag-uunat ng kanilang mga leeg, natuwang-tuwa, naghihintay sa kung ano ang mangyayari. Bamulong si Cory sa sarili, mabigo ka.
Mabigo, huwag mo silang iligtas. Huwag. Naturally, ayaw niyang magtagumpay ang isang tulad ni Harvey. Kung gagawin niya, mapatunayan niya kung gaano kahirap ang paghatol sa karakter ni Cory. Mapapahiya siya nito. Kumpiyansa na iwinagayway ni Bowen ang kanyang kamay at umatras ng ilang hakbang, na sumama sa karamihan. Dahil kumpiyansa si Harvey, tatayo tayo at makikita siyang mag-perform. Malamig niyang bulalas. Ayokong maghanap siya ng dahilan kapag nabigo siya. Tumingin ng malalim si Bowen sa mga mata ni Larissa. Huwag mong sisihin ang iyong ama, mahal ko. Di naman sa hindi kita mahal. Sobra-sobra na ang halagang iyon. Bibigyan pa kita ng halagang $15 milyong. Sinulyapan ni Ansel si Bowen ng masama bago sumigaw, simulan na. Hindi pinansin ni Harvey si Bowen at mabilis na sinaksak ng ilang punto sa dibdib ang inspector. Nanghiram siya ng ilang papel na anteng-anteng sa isang examinee na nagpa-practice ng alchemy bago kinagat ang kanyang hintuturo. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumuhit ng anteng-anteng. Kakaibang pinagmamasdan si Harvey ng mga tao. Talaga bang alam ng taong ito kung paano ililigtas ang dalawang ito? Naging galit na galit ang ekspresyon ni Cory. Ang mga pamamaraan lamang mula sa underworld ang makakagagamot sa isang taong apektado ng art of slaying. Sa paghusga mula sa mga kilos ni Harvey, malinaw na siya ay isang taong may karanasan. Namilog ang mga mata ni Bowen sa gulat. Masama ang kutob niya sa sitwasyon. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Tumanggi siyang maniwala na si Harvey ang tanging tao sa Floatwell na makapagliligtas sa dalawa. Kabanata 3490. Hindi pinansin ni Harvey ang mga tao habang maingat niyang binawi ang kanyang anteng-anteng. Natutunan niya ang panlilinlang na ito mula sa isang matandang pari sa larangan ng digmaan noong araw. Sinabi ng pari na ang dugo ng Diyos ng digmaan ay maaaring iwaksi ang halos anumang bagay. Sabi nga, dapat matutunan muna kung paano gumamit ng dugo. Halimbawa, ang masamang enerhiya sa loob ng katawan ng isang tao ay maaari lamang mapuksa sa pamamagitan ng mga anteng-anteng na papel na maaaring makabuo ng enerhiya sa tapat nito. Pinag-aralan ni Harvey ang lahat ng uri ng mga guhit mula sa pari. Matapos makumplito ang masalimuot na pagguhit, iniwas ni Harvey ang kanyang kamay at ibinato ang anteng-anteng sa ulo ng walang malay na inspector. Paf! Nasunog ang anteng-anteng habang sumasayaw ang apoy sa hangin, at unti-unting sinipsip ng anteng-anteng ang dilim sa mukha ng inspector hanggang sa mawala ang lahat. Kaagad pagkatapos noon, naging abo ang anteng-anteng bago nagkalat sa hangin. Nagulat ang lahat. Parang panaginip ang lahat. Alam ng lahat na mayroong lahat ng uri ng mystical arts na nakatago sa underworld, ngunit bihira pa ring makakita ng ganito. Maging si Bowen ay nabigla nang makita niyang gumalaw si Harvey. Divine Amulet mula sa Humanity School. Natuwa si Fisher nang makilala niya ang larawan. Bihira daw magpakita ang mga tao mula sa School of Humanity. Bakit may gumuguhit ngayon ng Divine Amulet? Ang School of Humanity ay isa sa mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Ang paraan ng kanilang pagliligtas at pagpatay ng mga tao ay itinuturing na kakaiba, hanggang sa punto na ito ay halos maalamat. Si Fisher at ang mas may karanasan na mga tao doon ay labis na nagulat sa mga aksyon ni Harvey. Hindi umimik si Harvey. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa isang iglap at sinalo niya ang abo sa hangin. Kumuha siya ng isang mangkok at nilagyan ng tubig bago nagwiwisik ng abo. Ibinuka niya ang bibig ng inspector at binuhusan ito ng tubig. Pagkatapos nito, nagiging malinaw na ang imahe ng inspector at nakabawi. Nang makabawi ang inspector, tinapik ni Harvey si Larissa sa mukha. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, na parang gustong paalisan ang masamang enerhiya sa kaluluwa ni Larissa. Sa ilalim ng tingin ng lahat, napapagaling na rin si Larissa. Unti-unting nawala ang dilim sa kanyang mukha. Ang dugo ni Harvey ay naging itim sa isang iglap, na para bang ito ay tinta. Nagsindi siya ng pasporo bago itinapat sa dugo. Saglit na kumalat ang dugo sa hangin bago tuluyang nawala sa paningin. Bumalik sa normal si Larissa pagkatapos noon. Ito ay maalamat. Nakakabaliw ito.
Ito ay hindi kapanipaniwala. Natigilan ang lahat. Ang mga kakaibang pamamaraan tulad nito ay nawala sa oras. Gayunpaman, nakikita nila ito sa isang sulyap. Si Bowen ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nais ng lahat na gumaling ang dalawang pasyente, ngunit si Bowen lamang ang sumumpa sa kanyang sariling anak na babae na panatilihin itong ganoon. Ayaw niyang mawala ang kanyang budokan, at hindi rin niya gustong bumaba sa kanyang posisyon bilang pinuno ng sangay. Siyempre, kung gumaling lang ang anak niya pero hindi ang inspector, mas makakabuti yun para sa kanya. Iyon ay sinabi, ang mga ito ay mataas na pag-asa. Kung tutusin, mas masama ang kalagayan ng kanyang anak kumpara sa inspector.